ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karon adlaw sa One Mindanao. Usa ka pulis patay, laing upat samdan sa engkwentro atol sa pagsilbi og warrant of arrest sa Lanao del Sur. Sobra 40 ka magbanay apektado sa dakong sunog sa Cagayan de Oro City. Kapin 700,000 pesos na talang danyo sa BFP. Durian farmer sa Davao City. Karon pa lang, gipangandama na ang posibleng epekto sa El Nino. Driver sa usa ka modernized PUJ ug pasahero gikulata sa bao-bao driver tungod na suko dihang mibalhin ang iyang pasahero. Og Vice President Sara Duterte nag-ampo nga mahinayon ang presidential election sa 2028. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sobra 40 ka magbanay ang nawad-an og panimalay human ang dakong sunog sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Tinubdan sa sunog, ginasubay pa apan usa sa mga gituang hinungdan ang gingong pagdula og posporo sa mga bata. Ani report ni Cyril Chavez. Sa kuhang video ni Carlita Dagsangan, makita ang paspas nga paglamoy sa dakong kalayo sa mga kabalayan sa Bakahan, Zone 1, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Pasado alas 10 sa hapon adlawng Lunes. Sa drone footage sa BFP, Cagayan de Oro City District, kita ang kalapad sa sunog nga milamoy sa mga kabalayan sa lugar. Tataw ang bagang aso sa kalangitan, lakip na ang nagpungasi nga kalayo. Human ang sunog, ingon ani na lang ang dagway sa lugar. Abo og aso, ingon ani na lamang ang nahibilin man miulbo ang dakong sunog dinhi sa Bakahan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Gani, ang pipila ka mga residente naningkamot na lamang nga makakita pa og mga kabtangan nga pwede pang mapuslan. Usa sa mga nasunugan ang pamilya ni Felix Amarga, kinsa sobra 19 ka tuig na nga nagpuyo sa lugar. Tapot lawas lang ang ilang nasalbar ug nagpasalamat na lang kini nga luwas ang iyang banay. Nahulutan. Wala. Pati ka din, nahulutan. Wagin, balik ko na puntag din. Ngunit ako nakita ang nasa kong sikat. Kanamang kong sikat niya, pagbihayin ako. Sa tala sa BFP, miabot sa ikatulong alarma ang insidente kung asa 48 ka mga balay ang naugdaw. Sobra 700,000 pesos ang structural damage. Swerteng walay mga residente nga samdan sa hitabo, samtang ginasubay pa kung unsa gyud ang tinubdan sa kalayo. Apan usa sa mga ginalantaw ang giingong pagdula og posporo sa mga bata. Pipila ka anggula mo ginatutukan, walang karon under investigation pa gyud. Wala mo gina-intense pa gyud nga isubay sa karon. Ato nang gi-secure ang ilahang evacuation center nga insigida na sila'y mapuy-an, matulugan ug makan-an. So i-secure nato ang ilang matulugan. I-secure po din nato ang ilahang mapuy-an sa temporaryo. O ikatulo, i-secure nato ilang pagkaon. Alang sa mga buot muhatod og tabang sa mga residente, mamahimo nga makontak kini nga numero. Karon, tunuan pa kung pwede pa bang makabalik ang mga residente sa luna kung asa na hitabo ang sunog, labi pa nga adunay mga mipatimaw nga mga giingong na nag-iya sa maong yuta nga buot nang muokupar niini. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez, One Mindanao. Pipila sa mga durian farmer sa Davao City ang nabalaka sa hulga sa El Nino sa ilang pananom. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, karon pa lang nabalaka na ang Durian Association of Davao City sa hulga sa El Nino. Gumikan dako matud pa ang epekto niini sa kalidad o produksyon sa mga prutas. Ano ang report? Mao kini ang usa sa mga bida sa garbo sa Davao City. Lami ang durian, sumapa, isog ang baho, apan
langit nun ang kalami. Apan hulga sa kalidad ug produksyon sa durian ang nag-ung-ung nga hulaw. Butang nga gikabalakan sa mga durian farmer. Sama ni Emmanuel Belvis, kinsa presidente sab sa Durian Industry Association of Davao City. Dinhi sa Barangay Wangan, anaa siya'y 300 kapunuan sa durian sa managlahing variety. Daan nang nagpahibalo ang pag-asa nga posibleng karong Hunyo masinati ang hulaw. Gani ni adtong Abril 21, nag-issue kini og advisory nga nakasinati na og dry spell ang Davao City. Ang dry spell sumala sa pag-asa maong 3 ka bulan nga sa gunson nga ubos sa normal ang pag-ulan. Sumala ni Belvis, sa ingon aning panahon, maapektuhan ang kalidad sa durian, ilabi na tumpang export. Gawas sa kalidad, ubos ang maani kay mga tagak, ang mga bulak o bisan tong mga gagmay nga bunga tungod sa kainit. Duulunon sab sa sakit. Kung mahitabo, maapektuhan gyud ang kita sa mga durian farmers. Kung grabe kainit ang panahon, walay tubig sa yuta, ang mahitabo, less ang absorption sa tubig o less ang absorption sa nutrients. Mga gani usually ang magawa sa ana kanang mga calcium deficiency na murag mukuan ang durian murag malasay, makuan kay dili man siya makasuyop og iyang potassium ug calcium mao man ay magpatamis sa durian. Kung nasay kanang ginatawag nato UFR, uneven fruit ripening, ang pikas hinog, ang pikas hilaw. So tungod na sa mga kulang og tubig. Hinoon, makatabang man daw ang kainit aron mas mudaghan ang bunga sa durian. Apan, kung magdugay ang kainit sa panahon, unya kuwang ang tubig, dakong epekto kini sa punuan. Matud pa, ang usa ka punuan kinahanglan og 100 hangtod 200 ka litro sa tubig matag adlaw. Punihit ang tubig mas mamaayo matud pa nga himuon sa farmer, mao ang mulching. Mulching is magutang kag kanang mga plant debris o kanang mga kuana maka-cover siya sa yuta. Ang among gigamit dito kanang kwardas gani kanang waste sa kanang bunot. So among gitabunan ang base sa punuan para pag mabasa siya, dili siya dahil mo evaporate. Gihimugatan ni Belvis na kinahanglan og suporta sa hingtungdan ang mga durian farmers labi na sa irigasyon aron masalba ra panginabuhian sa hulga sa hulaw. Sara, sumala sa Department of Agriculture Region 11 nga nakig-coordinate na sila sa mga local government unit aron nga mumugna og mga mitigation plans. Sa karon ilahan ang ginaandam ang ilahang tabang alang sa mga mag-uuma sa posibleng epekto sa hulaw. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Driver ug pasahero sa usa ka modernized jeep sa Cagayan de Oro City ang gikulata sa usa ka mga lalaking sospek sulod mismo sa maong sakyanan. Ang insidente nakuhaan og CCTV. Sumala pa nga driver ug baw-baw ang sospek ug nasuko kini kay mibalhin ang iyang pasahero. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha gikan sa closed circuit television camera o CCTV sa maong modernized jeep, makita usa ka lalaki nakasuot og sando nga color pink nga adunay ginasumbag duol sa pultahan sa maong sakyanan. Makita sab ang pagsipa sa maong suspect sa driver sa modernized PUJ. Hinungdan nga kalit kining nakatamak sa brake sa sakyanan. Giuwang sab kini sa usa ka babaeng pasahero apan nagmagahi ang maong lalaki. Nahitabo ang insidente Domingo sa gabi. Sumala sa dispatcher sa maong modernized jeep nga gikan sa Xavier Heights sa uptown sa Cagayan de Oro City ang jeep ug paingon unta kini sa Cogon Market dahang adunay pasahero nga mipara sa Zone 11 Upper Carmen ug misakay sa modernized jeep. Nasuko matud pa ang maong lalaking nakasando og color pink tungod mibalhin ang pasahero gikan sa iyang ginamaneho nga bao-bao o tricab. Suko driving ano kuno ginaog. Gipala ba sa bus. Kaya nasuko lagi kay ang pasahero kasi pinta pangayo. Ang amo di size sa amo biya. Minimum ra. Mo to nasuko babawon ang gilaka kang bus. Matod sa Cagayan de Oro City Police, ila nang nailhan ang maong lalaki nga nangulatas sa mga pasahero ug driver. Dugang sa Kokpo nga mismo ang hepe sa Police Station 4 ang nakaila sa maong suspect tungod una na sab kuno niya kining nadakpan tungod sa kaso nga robbery. Identified kini niya previously as alias Boy Solo or Boy Sundang kini nga mga kani nga mga suspetsado. Naana ni mga previous nga kaso nga iya pong gihawiran o iya na pong nadakpan 2 years ago for kaso nga series of robbery. Sa karon, gi-refer na sa Barangay Carmen ang maong kaso
alang sa pagkuha og certificate to file action aron maduso ang kasong serious physical injuries batok sa suspect. Ginapalawman sab sa kokpo ang investigasyon tungod sa posibilidad nga basin tulis ang tumong sa maong suspect. Wala ko ginadya. Kapiktar niya masabo na kay, kumasero niya. Ay, kung ka na mahapon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Sa pool sa CCTV ang pagpamusil sa 44 anyos nga babae nga namalit lang sa usa ka tindahan sa Pigkawayan, Cotabato. Giduo lang o gipusil sa lalaking sospek tumong sa ulo niining babae nga naa sa gawa sa tindahan sa Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato, banda 7:30 Sabado sa gabi. Paspas nga misibat ang sospek human ang krimen. Nasuta nga ang biktima nag-edad o 44 anyos o residente sa Norala South, Cotabato. Matod sa PNP, bag-uhay lang niabot sa girentahang balay ang biktima ug dunay gipalit sa maong tindahan diyang gisundan di ay kini sa riding in tandem suspect ug gipusil. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa suspect, lakip na ang pagsuta sa motibo sa krimen. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Human gipagawa sa pag-asa ang El Nino Alert o ang posibleng pag-igo sa El Nino sa tibok nasod, Cagayan de Oro City Agriculture Office nangandam na sa mga programang makatabang para sa mga mag-uuma sa syudad. Ani report ni Cyril Chavez. Bulan sa Abril, gisaka na sa DOST Pag-asa ang El Nino Alert. Kinihuman nga nakita sa ahensya ang dakong posibilidad sa pag-develop niini sa mga sumusunod nga bulan. Sa mong weather status, posibleng masinati ang tumang kauga sa yuta, hulaw ug uban pang mga epekto nga dala niini. Hinoon, giklaro sa Cagayan de Oro City Agriculture Office nga ang nasinating kainit karong panahona dili pa hatod sa El Nino, apan tungod pa sa summer season. Base sab sa ilang monitoring, wala pa yung mga kayutaan sa bukirong bahin sa syudad ang nadaot, ingon man mga abot nga naapektuhan. Ang kanimang summer is munang ginatawag na to nga non-economic siya nga activity unta sa agriculture sector. But depende ka na kung adun nagi water source nga enough. Apan karon pa lang nangandam na ang Cagayan de Oro City Agriculture Office pinaagi sa ilang nagkadiyang programa alang sa posibleng mga epekto sa El Nino. Usa na niini ang pagplastar sa mga irrigation sa mga hinterland barangays. Usa sa ilang gitunulan ang Barangay San Simon kung asa tulo ka irrigation pumps o mga plastic drums ang ilang gipanghatag. Naghatag sab sila og irrigation pumps sa Barangay Bisigan dungan sa pagtesting niini. Adun na kita mga spring development diri sa Kabukiran, no, hinterland barangays, District 1, District 2. Adun na kita solar powered irrigation project pod nga gi-apply to diri kanang solar powered irrigation project. Magpadayon ang ilang mga programa lakip na monitoring sa mga naimplementar na programa ug kahimtang sa mga mag-uuma aron masiguro nga dili magrabihan sa mga posibleng kadaot nga hatod sa tumang kainit sa panahon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Libuan na ka senior citizen sa Davao Region ang nahatagan og cash gift alang sa first quarter sa 2026 gikan sa National Commission on Senior Citizens. Ani report ni John D. Esteban. Sumala sa National Commission on Senior Citizens o NCSC Region 11, ilawom sa Expanded Centenarians Act o ECA cash gift distribution. Anaa sa sobra 39 million pesos na ang nahatag sa kapin 3,000 nga benepisyaryo nga senior citizens sa Davao Region sa first quarter karong tuiga. Actually, hindi naman kailangan talaga silang magpakita talaga doon sa ating mga partners. All they need to do is just send their application form, which are actually application form supported by the proof of age and identity and then the proof of life. So, yun po naman madali lang nilang kinukuha. Yun lang ang problema minsan kasi wala silang mga documents. Yun, no? So, tinutulungan naman sila ng ating mga LGU. No? Sumala sa NCSC 11, tuod man, dunay mga hagit kung ang hisgutan ang pagkuha sa mga senior citizens sa ilahang cash gift. Kay mulinya pa, labi na sa mga hilit nga dapit.
Aban sumala nila nga i-adapt na sa opisina ang direct crediting system isip alternatibo sa face-to-face cash gift distribution. I-deposit na kini sa bank account sa awardee, partikular ang mga octogenarian o nag-edad 80 o 85 years old. Ingon man ang mga nonagenarian awardees o nag-edad 90 o 95 years old. Mamahimo lamang nga musumite og application form ug ang nafilapan nga bank account details form ngadto sa LGU Office sa Senior Citizen Affairs. Kung maaprubahan ang cash gift, mapahibalo ang awardee nga nabalhin na ang kwarta sa bank account pinaagi sa text message sa contact number nga gibutang sa application. Nagadawat na ta karon og kaning ato ang enrollment from the senior citizens, and the forms will be provided sa ato ang mga partner sa OSCA. Sila man ang mismong nag-implement on the ground. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Usa ka pulis ang patay ug laing upat samdan human ang madugong engkwentro tali usa ka lalaking sospek nga gisilbihan unta og warrant of arrest sa Buadi Poso, Buntong, Lanao del Sur. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Misampot sa usa ka dugoong engkwentro ang unta pagsilbi lang og warrant of arrest sa hiniusang pwersa sa PNP SAF o PNP Special Operations Group batok sa tulo ka mga wanted persons sa kasong frustrated murder ug murder sa barangay Katugonan, Buadi Poso, Buntong, Lanao del Sur adlong Lunes. Sumala sa PNP kasamtang pasulod sila sa target area, kalit sila nga gipabuthan sa mga sospek. So upon arrival, nakita nila yung SAF. Yung SAF kasi yung first team, second team yung piso. Naputakan nila, pumutok din ang tropa natin. Unfortunately, after 5 minutes ng putukan, meron ng sniper sa likod ng tropa. Sa maong engkwentro, patay ang usa ka pulis korporal, samtang samdan sab ang laing upat pa ka mga pulis. Lakip na ang usa ka pulis captain. Hinuon anaa na sila sa luwas nga kahimtang karon. Nakasibat sab ang mga sospek nga gituuhang samdan. Kunasa padayon sab ang hot pursuit operation sa kapulisan. Hugot sab ang seguridad karon sa lugar, samtang hinay-hinay na nga mibalik sa normal ang sitwasyon sa maong barangay. For sure na may tama yung dalawa. Kasi yung according to sa mga SAF na lalo na kay Captain Tamiday, yung isang may tama na naputukan niya yun, nakita niyan tumumba yung tatay. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Naglaom ug nagampo si Vice President Sara Duterte nga mahinayon ang presidential election sa 2028. Mao kinang gibutyag sa bise atol sa iyang pagbisita kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nakadetenir karon sa International Criminal Court kun ICC sa The Hague, Netherlands. Si VP Sara usa na ka presumptive candidate pagkapangulo human kini nagdeklara nga mudagan sa presidential election sa 2028. Apan sa kasamtangan, duna kini gisagubang nga impeachment complaints nga ginadungog karon sa Committee on Justice sa Kongreso ug nakatakdang pagabotohan sa plenary. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Patay ang usa ka lalaking public school district supervisor human gipusil sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Pagpamusil, posibleng dunay kalambigitan sa trabaho ni ini sumala sa PNP. Upat ka persons of interest ginaimbestigahan. Ano ang report? Nagbuyod og naligo na sa kaugalingong dugo kining usa ka lalaki samtang gigakos ang iyang bag sa sitio gikan barangay Dawa-Dawa, Alicia, Zamboanga, Sibugay banda 7:35 sa gabi adlang Huwebes. Ang biktima nailhan nga si Ray Kamaingking, 45 anyos, ug usa ka public school district supervisor sa Olotanga District. Nasuta nga gikan kini sa usa ka aktibidad sa usa ka tungaan ug sa diyang papauli na kalit kining gipusil sa wala pa mailing riding in tandem suspects. Ang insidente gikondena sa Department of Education Zamboanga Sibugay Division. Nagpaabot sab kini og pasubo sa kabanay ug nanawagan og hustisya. Adlawng Domingo sa gipahigayong special investigation sa PNP, migula nga dunay karambigitan sa trabaho ang pagpamusil sa biktima. Dunasab kini upat ka persons of interest sa krimen. During sa conduct of investigations, if
sa trabaho po. We have 4 POI. Ongoing pa talaga yung case build-up para to connect jud nga kani jud sila ang mao jud ni ato ang tamang POI. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay ug Pong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Duha ka mga balay ang nasunog sa Tandubas, Tawi-Tawi. 55 anyos nga babaeng nasunugan ang girescue human kini nakuyapan human nagtuo nga nalakip pagkasunog ang iyang anak. Ani ang report. Dakong kalayo ang bilamoy ni ining duha ka panimalay sa barangay Sibakloon, Tandubas, Tawi-Tawi pasado alas 9 Lunes sa buntag. Gumikad kay gama kini sa kahoy, paspas mikanit ang kalayo. Giswayan pa kining pagpakgang sa mga residente pinaagi sa pagkuha og tubig sa dagat apan wala na matabang. Abo na kini sa diyang naabtan sa kabomberuan ng sunog tungod naggikan pa kini sa kasigbit nga munisipyo sa South Ubian. Giimbestigahan pa ang tinubdan sa kalayo. Apan atol sa insidente, gitabang sa mga residente kining 55 anyos nga babae nga usa sa nasunugan nga nakuyapan atol sa insidente. Gumikan kay wala kini sa iyang balay diyang nahitabo ang sunog ug nagtuo kini nga nalakip ang anak sa naugdaw ni ining balay. Ang imagination niya nandoon yung anak niya sa loob ng bahay. Parang medyo nahimatay siya doon. Akala nila nandoon, nahimasmasyan lang siya ng konti at saka medyo nakatulog siya nung nalaman nila na nagpalaot pala yung anak niya na lalaki. Sa karon gitagad na sa LGU ang anaa sa duha ka magbanay nga apektado. Kauban si Gary Balantay ug Pong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Ana sa 52 million pesos nga kantidad sa undocumented nga mga sigarilyo ang nakumpiska sa mga otoridad sa usa ka motor bangka sa Davao Oriental. Samtang nagpahigayon og maritime patrol operations ang Naval Forces Eastern Mindanao sa pakig-alayon sa Regional Maritime Unit 11 sa kadagatang sakop sa Governor Generoso sa Davao Oriental niadtong Biyernes sa gabi na matngunan ang gisuspetsahang motor bangka. Dihang giduol dinhi nakita ang 1,246 master cases sa sigarilyo nga walay igong mga dokumento. Arestado ang 7 ka mga crew sa mga bangka nga gikan pa sa Holo Sulu. Wala pa sila ipahayag. Kasong paglapas sa Customs Modernization and Tariff Act ang ipasaka batok sa mga dinakpan, samtang gi-turn over na sa BIR Revenue 19 ang mga nakumpiskang sigarilyo. Service contracting program sa LTFRB may arangkada na sa Cagayan de Oro City. 20% discount ang hatod niini sa regular nga pasahero, samtang 40% discount sa mga PWD ug senior citizen nga pasahero. Tumong niini nga matabangan ang transport sector ug commuters. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Subay gihapon sa tabang sa gobyerno sa sektor sa transportasyon tungod sa nagpadayon nga taas presyo sa produktong petrolyo. Gimando sa LTFRB ang pagpatuman sa service contracting program. Diin isubsidiya sa gobyerno ang matagbiyahe sa mga modern PUJ aron makatabang sa mga operator. 40 pesos matag kilometro matud pa ang bayran sa LTFRB matag modernized unit nga nalakip sa service contracting program. Matag adlaw adunay 100 kilometers ang matag units nga gialokar alang sa service contracting program. Para mo appeal, dapat na sila'y valid na mga prangkisa diri sa LTFRB na ay ORCR from LTO. Then, doon na sila'y active na bank account and accredited na GPS tracking system para mas madali lang pag-monitor sila ha. Gatusan ka mga modernized PUJ na ang gipaubos sa service contracting program sa LTFRB og dinhi sa Region 10 ubay-ubay na sab ka mga units ang nakita nato nga gadagana og nagahanyag na sab og 20% discount sa mga regular passengers. Apan sa mga special passengers sama sa PWD ug senior citizens moabot sa 40% ang diskwento nga mamahimong ihatag ubos sa service contracting program. Mayo kay na kuan brato-brato ato pamiliti. Ang senior ka 17. 17 ang babasahin nila. Kung kanina to? Pag naog 21. 21. Pasakap 22. Ang senior. Sumala sa LTFRB 10. Anaa sa sobra 500 ka mga modernized PUJ sa Tibok Rehiyon ang napailawom na sa service contracting program.
Nakatakda sab nilang ilusad ang maong programa sa Misamis Occidental sunod semana. Ang biyahe alas 5 sa kadlawon hangtod alas 10 sa sa buntag. O niya alas 4 sa hapon pod hangtod alas 9 sa gabi. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon serbisyong tinuod lang.